Good morning mga mare! Iinitin ko na nga lang itong ulam kagabi na niluto ni Dada na manok na sabaw. At eto na lang muna ang uulamin nila bago sila pumasok sa school. Parang tipid nga kami sa ulam dahil hindi naman kami masyadong matakaw sa ulam. At maliban dito, merong pagtinira si Dada na manok na babaunin nila at pipirituhin ko na nga lang yon. Eto na nga't nakaredy ng mga baunan nila. Medyo nagkulang nga sa mantika pero pagkakasyahin ko na lang ito. Ito nga pala yung tinira ni Dada kagabi at piprituhin ko na lang at lalagyan ko na naman ng crispy fry. Ito lang kasing meron sa tindahan dito itong crispy fry. Wala kasing ibang pagpipilian. Madali ang luto na nga ito, buti na lang iginisa na ito kagabi ni Dada at konting prito na lang ay luto na. Manok na nga lang muna mag-a-adjust at kulang sa mantika. Charot. Hanggang ngayon talaga nahihiya pa itong mga anak ko, ayaw magpa-video. Pero hindi naman natin mapipilit lalo na't malalaki na. Dapat pala nung maliliit pa sila kambal, nag-start na ako mag-vlog. Kaso wala pa akong cellphone noon. At wala pa kasing wifi din noon. At eto luto na at sila na nga rin na maglalagay sa kani-kanilang baunan. At sila rin naman nakakaalam kung gaano karami ang mauubos nila. Halos magkapare-parehas na nga sila ng laki. Si Kambal, hindi na nga namin namalayan 15 years old na nga pala sila at si Bunso ay 14. Ilang taon na nga rin pala kami nakatira dito sa bahay ni Lola. At pagkaalis nga nila as usual, magliligpit na naman tayong mga nanay. Inuna ko na nga dito sa kwarto at marami na naman sampay-sampay. Ganon din po ba kayong mga mami? Ganito nga talaga kapag meron ka pang mga anak na mga bata pang edad. Hindi mo talaga maiiwasan ang ganitong mga serye. Pagkatapos dito naman tayo sa sala. Itong sala namin merong lamesa din at dito rin sila kumakain pag gusto nila. Ginagawa nga rin nila itong study table. Tatlo kasi silang gumagamit kaya kailangan maraming lamesa din. Kapag meron ka talagang estudyante, okay lang kahit maraming lamesa, ginagawa naman nilang study table. Okay lang kahit medyo masikip na ang bahay. Ang kaso nga lang ay ayaw ng bunso ko na medyo sumisikip na nga yung bahay dahil sa mga lamesang ito. Kaya nga siya na nga yung naglinis ng nakaraan at ginago na nga niya. Siya na nga rin yung nagtanggal ng isang bilog na lamesa at masyado na daw masikip ang bahay. Nakakatuwang bata. Minsan di ko na nga sila inuutusan kung ano yung mga nakikita nilang trabaho sa bahay, ginagawa na nga nila. Anyway, ito pa nga pala yung isa naming lamesa. Ay, hindi ko nga alam kung anong tawag dito, lababo o lamesa ba? Ang lagayan ng mga pinggan, baso. Pero wala naman itong lababo, pinakalagayan lang. Para nga rin ginawa na ring bodega. Pagkatapos nga sa loob, ay dito naman ako sa pinakakusina. Ito nga't parang binagyuhan nga rin. Sa araw-araw nga na ganitong trabaho, para nakakapag-exercise na nga tayong mga nanay. Pero kung tutuusin, hindi naman ito mabigat na trabaho. Unlike sa mga nagtatrabaho araw-araw katulad ng mga pabrika, pero tayo, mga gawaing bahay lang naman. Pagkakaiba nga lang ay wala talaga tayong day off. Pero ganun man, masaya naman tayong kasama natin ang ating pamilya. At na-enjoy naman natin na naasikaso natin sila. At ito naman ang pinili natin, kaya panindigan na natin. Charot. Napakaswerte nga namin at meron kaming tinitira na ganito kalaki. Ito nga palang bahay na ito ay kay Lola, pinagawa ni Auntie. Actually, marami na itong mga sira at kami na lang ang nagpaayos. Lalo na yung nagbagyo Yolanda, talagang maraming nasira dito sa bahay. Pero maswerte pa rin kami at buhay pa rin. At pasalamat pa rin kami at marami naman nagbigay ng mga ayuda. Anyway, maglalaba pala ako sa araw na ito. Dito nga pala ako naglalaba dito sa labas, malapit sa pinaka-dirty kitchen namin. Idinikit na nga namin yung paggawa ng dirty kitchen para konti na lang yung gastos. Ito nga pala yung pinaka-dirty kitchen namin. At yan lang muna mga mare. Thank you for watching. See you in the next vlog.